Hello kapatid, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa videong ito ikukwento ko sa inyo ang isang action at crime movie na pinalabas noong 2006. Kamakailan ay na-promote sa 00 status, si James Bond, Daniel Craig, ay nagsasagawa ng kanyang unang misyon. Kung saan nakaharap niya ang isang misteryosong pribadong bangkiro sa terorismo ng mundo at manlalaro ng poker, si Le Chiffre, Mads Mikkelsen. Kasama ang magandang treasury agent na si Vesper Lynd, Eva Green, at ang MI6 man sa Montenegro. Nakikibahagi si Bond sa isang high-stakes poker game na itinakda ni Le Chiffre para mabawi ang malaking halaga ng pera ng kanyang mga kliyente na nawala sa isang bigong plot. Na ibinaba ng especially iyan ng Britanya. Hindi lamang matutuklasan ni 007 ang nagbabantang organisasyon sa likod ng kanyang kaaway, ngunit ang pinakamasama sa lahat ng katotohanan. Ang huwag magtiwala sa sinuman. Ang title ng movieing ito ay James Bond, Casino Royale. Sit back, relax and enjoy. Ang MI6 operative na si James Bond, Daniel Craig, ay nakakuha ng promosyon sa 00 na katayuan ng ahente sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang target. Taksil na pinuno ng seksyon na si Dryden sa British Embassy sa Prague at ang kanyang contact, si Fisher. Sa Uganda, ipinakilala ng misteryosong Mr. White, Jesper Christensen, isang tagapag-ugnay para sa isang hindi pinangalanang organisasyong kriminal, si Stephen Obano, Isaac de Bancol. Isang mataas na ranggo na miyembro ng Lord's Resistance Army, kay Le Chiffre, Mads Mikkelsen, ay bangkiro na nagseserbisyo sa marami sa mga terorista sa mundo. Siya ay isang mathematical henyo at dalubhasang manlalaro ng chess, at ginagamit ang mga kasanayang ito kapag naglalaro ng poker, isang Albanian na pribadong bangkiro sa mga terorista. Ipinagkatiwala ni Obano kay Le Chiffre ang malaking halaga ng pera upang mamuhunan at gusto niyang walang panganib sa portfolio at isang makatwirang rate ng kita. Kasunod na binibili ni Le Chiffre ang mga put option na lubhang mapanganib sa tagagawa ng aerospace na Skyfleet. Natumetaya sa kabiguan ng kumpanya dahil sa kaalaman ng kanyang tagaloob tungkol sa isang pag-atake ng terorista. Sa Madagascar, hinabol ni Bond si Moloka, Sebastian Fuken, sa buong bayan sa paglalakad, sa isang embahada, kung saan sinubukan niyang magtago kay Bond. Nabawi ni Bond ang telepono ni Moloka na may code na ellipsis sa kanyang folder ng SMS na ikinamatay kanya at pinasabog ang gusali. Nakuha ni Le Chiffre ang balita at nag-aalala na mag-e-expire ang mga opsyon sa paglalagay sa loob ng 36 na oras. Sa London, ang pinuno ng MI6 na si M. Judi Dench, only cast na nadala mula sa mga pelikulang Brosnan, ay pinayuhan si Bond sa pagdudulot ng isang internasyonal na insidente at hindi pinansin ang kanyang mga utos na hulihin si Moloka ng buhay. Sinusubaybayan ng Bond ang SMS sa Bahamas hanggang sa Ocean Club. Tinitingnan niya ang mga tape ng security camera at naisip na sa eksaktong oras na nakatanggap si Moloka ng SMS. Isang tiwaling opisyal ng Greek na si Alex Demetrius, Simon Abkarian, isa pang kontratista sa internasyonal na teroristang underworld at kasama ng Le Chiffre, nakabase siya sa Bahamas. Nagpadala ng isa mula sa kanyang telepono. Nagpasya si Bond na tingnang mabuti si Alex. Gamit ang account ni M, nalaman ni Bond na konektado si Alex sa Le Chiffre. Matapos manalo sa kanyang Aston Martin DB5 noong 1964 sa isang larong poker, niligawan ni Bond ang kanyang asawang si Solange, Catherine Marino. Nang gabing iyon ay nakilala ni Alex si Le Chiffre at nangako sa kanya ng isa pang bomber na tutuperin ang misyon. Hinabol ni Bond si Demetrius sa Miami, paghanap nito mula kay Solange, at pinatay siya pagkatapos na itanim ni Alex ang bomba at ang mga access code para sa bagong bomber. Pagkatapos ay hinabol ni Bond ang bomber at pinigilan ang pagkawasak ng prototype na airliner ng Skyfleet sa Miami Airport, pagkatapos sundan ang bomber sa paliparan at ihinto ang fuel tanker na. Itinutok niya sa eroplano at itinali ang bomba sa assassin at epektibong pinasabog niya ang sarili.
upang mabawi ang nawalang pera ng kanyang mga kliyente, mga pagkalugi ng $101 mm. Si Lechifree ay nag-organisa ng isang high-stakes na Texas Hold'em tournament sa Casino Royale sa Montenegro. Ang MI6 ay pumasok sa Bond sa torneo. Sa paniniwalang ang pagkatalo ay mapipilitan si Lechifree na humingi ng asylum sa gobyerno ng Britanya kapalit ng impormasyon sa kanyang mga kliyente. Ang Bond ay ipinaraise kay Vesper Lind, Eva Green, isang ahente ng British Treasury na nagpoprotekta sa $10 milyon na buy-in. Sa kanilang pagsakay sa tren, tinatasa at hinuhulaan nila ang tungkol sa isa't isa. She is highly insightful and is fast able to reason that Bond had a good education but not come from money original and that he was orphaned at a young age. Sa Montenegro, nakilala nila ang kanilang contact na si Rene Mathis, Giancarlo Giannini. Mukhang nangunguna si Bond, na hinuhusgahan ang sabihin ni Lechifree. Tinambangan ni Obano si Lechifree, sa loob ng 1 oras na pahinga pagkatapos maglaro ng 4 na oras, nagretiro si Lechifree sa kanyang suite. Kung saan siya hinarap ni Obano, ngunit pinapayagan siyang magpatuloy sa paglalaro upang mabawi ang pera. Nakita ng bodyguard ni Obano si Bond, sa pamamagitan ng earpiece sa loob ng kanyang tainga, at Vesper sa sahig ni Lechifree, sinundan siya ni Bond, ngunit pinatay siya ni Bond at pareho si Obano. Pagkatapos aliwin ng isang na-trauma na Vesper, nawala si Bond sa kanyang stake dahil nabalitaan si Lechifree tungkol sa kanyang sariling kwento. Mukhang nag-imbento siya ng sarili niyang tell para talunin ang kanyang mga kalaban sa kanang kamay. Tumanggi si Vesper na sakupin ang $5 milyon na ribay, ngunit ang kapwa manlalaro na si Felix Leiter, Jeffrey Wright, isang ahente ng CIA, ay sumang-ayon na tayahin si Bond, pagkatapos niyang pigilan si Bond sa pagpatay kay Lechifree sa publiko, ng sapat na pera upang magpatuloy bilang kapalit ng pagkuha kay Lechifree sa kustodiya ng Amerikano. Nilaso ng manliligaw ni Lechifree na si Valenka, Ivana Milichevets, ang martini ni Bond gamit ang digitales. Pagkuha ng antidote at defibrillator mula sa kanyang Aston Martin DBS V12, namatay si Bond ngunit iniligtas siya ni Vesper. Bumalik si Bond sa laro, na nagtatapos sa $115 milyon na kamay na napanalunan ni Bond sa isang straight flush. Tila binigyan ng tip ni Mathis, kanidnap ni Lechifree si Vesper at ginamit siya para bitag si Bond. Dinala ni Lechifree ang mga bihag sa isang inabandonang barko at pinahirapan si Bond, pinaghahampas ang kanyang mga bola gamit ang isang mabigat na buhol na lubid, upang ipakita ang account number at password sa mga panalo. Ngunit tumanggi si Bond, kahit na pinaniwalaan ni Lechifree si Bond na si Verper ay ginahasa sa susunod na silid. Pumasok si Mr. White at pinatay si Lechifree bilang parusa sa pagtataksil sa tiwala ng kanyang organisasyon sa pamamagitan ng pagsusugal gamit ang kanilang pera, na iniwang buhay si Bond at Vesper. Anong masasabi nyo sa movieing ito? Leave us a like, comment and subscribe.